Marami ang nagtataka kung bakit hindi masilayan si AJ Edu sa pagsisimula ng B-League season. Ngayon ay meron na tayong balita tungkol sa kanya, and isama na rin natin ang magandang performance sa isang liga ng kanyang kapatid. Unahin natin ang magandang balita. Ang kapatid ni AJ Edu na si Femi Edu ay magandang development at pinapakita sa isang liga sa England. And para sa latest game ay nakapagtala si Femi ng 31 points para pangunahan ng Ipswich Basketball Academy. Proud na proud si AJ para sa kanyang bro na magandang development ng pinapakita. Si Femi na ngayon ay meron ng height na 6'5 at naglalaro ng guard. Mayroong inborn athleticism at nagmamature na rin ng katawan na nagpapakita na ito ay naghahanda at nagpapakondisyon para sa kanyang future basketball career. Sa mga nagtatanong, siya rin ay eligible sa Gilas. Hindi lang talaga makapaglaro sa ating youth team na maaaring merong conflict sa schedule. Naglabas na ng statement ng Tuyamo Grouses tungkol sa kondisyon ng ating kababayan na si AJ Edu. Ayon sa Ball Club ay na-injured itong si AJ sa game ng November 12 kontra sa Utsunomiya Breaks. Well, nakakalungkot ang mga detalye dahil isa raw ito ng meniscal injury at kung hindi tayo nagkakamali ay sa tuhod na naman at nakatakdang mag-undergo muli sa isa na namang procedure. Sa ngayon ay hindi pa raw alam kung kailan babalik si AJ Edu ayon sa kanilang ball club. Pero ang good thing naman ay hindi ito ACL. Pero still, ayon sa socials ng Tuyama Grouses, sinasabing meniscus tear ang nangyari kay AJ, possible 6 to 8 weeks na recovery. Sayang lang talaga dahil maganda ang simula ni AJ noong pre-season. Napakaganda ng laro ni AJ simula World Cup at pinakita niya hanggang siya ay magpunta sa Japan. Well, saludo tayo sa kanyang mga ginawa. Sa kabilang banda naman sa ating Gilas Pilipinas, maaaring hindi siya available sa Asia Cup qualifier sa Pebrero. Possibly siya that time ay nagre-recover pa. Sa ngayon ay dasal lang kailangan sa ating mga players starting for AJ Edu na kailangan na lamang magpahinga sa basketball at mag-comeback strong sa tamang panahon. So sa ngayon po, dalawang sentro natin ang nagre-recover. Ito nga po ay sina AJ Edu at Kai Soto. And speaking of Kai, I guess kahit makabalik siya sa B-League o makumpleto na ang kanyang recovery, ay hindi pa rin sigurado na ito ay sasalang na sa Pebrero sa FIBA Asia Cup qualifiers. Kaya as early as now, kailangan natin makasecure ng ibang big man. At ang numerong naturalize kung sakali ay si Angelo Kwame na ready daw mag-represent kung sakaling tawagin muli ng national team.